Happy Sabbath po sa lahat. Kumusta na ulit kayo sa loob ng kalahati isang linggo? Ngayon pong gabi, ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa aklat ng Exodus at muli natin tunghayan kung ano pa ang kaganapan sa kapitolong ito. Bago po ang lahat, tayo po muna manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po. Salamat po sa lahat. Salamat po sa pag-iingat niyo sa amin. Salamat po sa mga pinagkakalob niyo sa amin, sa pagpaparamdam niyo ng buhay at kalakasan. Sa gabi itong Ama, muli kaming hihiling sa inyo ng karunungan at malawak na pangunawa para sa aming babasahin, na nawa ito'y maintindihan namin at nawa kami patnubayan ninyo. Salamat po sa pagdinig nyo sa aming mga panalangin at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, simulan na po natin. Simulan na po natin. Exodo 37:1 hanggang 29. Ginawa nila Bezalel ang kahon ng kautusan. Kahoy ng akasya ang ginamit nila. May 45 pulgada ang haba ng kahon, 27 pulgada ang lapad at taas nito. Pinalutan ito ng purong ginto sa loob at sa labas at nilagyan ng hinulmang ginto na mga palibot nito. Ginawaan din nila ito ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paan nito. Gumawa sila ng tukod na akasya at binalutan ng ginto. Ikinabit nila ang mga argolya sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga tukod. Ginawa din nila ang kahon ng takip na purong ginto. May 40 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Gumawa rin sila ng 2 gintong kerubin at inilagay sa bawat dulo ng takip ng kahon. Nakalukob ang mga pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para malaliman nila ito. Magkaharap ang 2 kerubin at nakatingin sa takip. Gumawa rin sila ng mesang akasya na 36 na pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad at 27 pulgada ang taas. Binalutan ito ng purong ginto at inilagay ng hinulbang ginto ang palibot nito. Nilagyan din nila ng senepa ang bawat gilid, mga 4 na pulgada ang lapad at nilagyan din nila ng hinulbang ginto ang senepa. Pagkatapos gumawa sila ng 4 na argolyang ginto at ikinabit ito sa 4 na paa ng mesa. Malapit sa senepa, dito nila sinuksok ang mga tukod na pambuhat sa mesa. Gawa sa akasya ng mga tukod na ito at nababalot ng ginto. Gumawa rin sila ng mga kagamitang purong ginto para sa mesa, pinggan, tasa, mangkok at iba pang gagamitin para sa mga handog na inumin. Gumawa rin sila ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan at palamuting hugis ng bulaklak na ang iba'y buko pa lang at ang iba naman ay nakabuka na. Ang palamuti ay kasama ng ginawa ng gawing katawan ng lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may 6 na sanga, tig-3 sa bawat gilid. Ang bawat sanga ay may 3 palamuting hugis bulaklak ng almendro na ang iba ay buko pa lang at ang iba naman ay nakabuka na. Ang katawan ay nilagyan ng ilaw at may 4 na palamuting hugis ng bulaklak ng almendro. Ang iba'y buko pa lang at ang iba naman ay nakabuka na. May 1 hugis bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng sanga. Ang palamuti at ang mga sanga ay kasama ng ginawa ng gawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Gumawa rin sila ng 7 ilaw. Mga panggupit ng mitsa nito at mga pansahod ng upos na mitsa ng ilaw, puro ginto ang lahat ng ito. Ang nagamit sa paggawa ng lalagyan ng ilaw at ang lahat ng kagamitan nito ay 35 kilong purong ginto. Gumawa rin sila ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kwadrado ito, 18 pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad at
talampakan ang taas. May parang sungay ito sa mga sulok na kasama ng ginawa ng gawin ng altar. Nilagyan nila ng purong ginto ang ibabaw nito. Ang apat na gilid at parang may sungay sa mga sulok at hinulmang ginto sa palibot. Nilagyan nila ng dalawang argolyong ginto. Ang ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar para pagsuksuka ng mga tukod na pambalot dito. Ang tukod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng ginto. Gumawa rin sila ng banal na langis na pampahid at purong insenso na napakabango. Muli ay nakita natin kung anong mga bagay na gagamitin sa paggawa ng templo. Kung anong kulay, kung saan kukuhanin, kung anong kahoy, kung anong bato ang gagamitin. Napakahusay talaga ng Diyos. Siya ay, sabi nga ng iba, siya ay napakagaling na arkitekto at disenyo. Sa mga pagdidisenyo ng mga bagay-bagay sa nakapaligid sa Kanya. Ultimong kaliit-litang materyales ay binibigay niya ang halimbawa o kung saan ito at paano gagawin. At pati sa manggagawa, ay pinipili niya kung ano at sino ang dapat gumawa. At hindi lang yan, binibigyan niya ng talento ang mga manggagawa upang ito ay magamit sa gawain. Ganon din po tayo. Kaya sana ay kung tayo may talento, gamitin natin ito sa kaluluwalhati ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po. Salamat po sa lahat. Salamat po sa biyaya at pagpapala. Salamat po sa buhay at kalakasan at sa mga talento na inyong pinagkakaloob sa amin. Na nawa ang mga talento ay magamit namin sa inyong kaluluwalhati. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Maraming salamat po sa inyo at nawa pagpatubayan nawa po niyo kami sa gabing ito, sa aming araw na Sabat sa pagharap sa inyo na kami po inyong gagabayan at papatnubayan. Ang lahat po hiniling namin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo at sana bukas ay magkita-kita tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. Happy Sabat po.